Magandang hapon sa inyo, mga kapatid. At nagpapasalamat ako na kami narito ngayong hapon at kayo ay makita. Amen. Nakakatuwa na nandito kayo. Amen. Nagpapatuloy kayo sabagat isang katangian o palatandaan na ang isang simbahan ay inilagay ng Panginoon kung nananatili. Sapat kung nawala, hindi mo naman pwede sabihin simbahan pa ng Panginoon yun. So lahat ng itinatag ng ating Panginoon ay nananatili. Amen. Kaya isang araw, i-organize kayo dito, tatanggalin nyo na yung mission. Yan. Hindi na kayo mission. Kaya, pagpunta namin dito, ang isa naming gusto mangyari, hikayatin kayo Amen. na kayo ay magpatuloy. Bagamat nakikita namin, nagpapatuloy kayo, pero mabuti nang nagpapaalalahanan tayo. Amen. Kasi, yung mga ayaw, wala na tayong magagawa doon na ayaw nila. Hindi naman natin pwedeng ipilit yung isang bagay na kahit na tama. Alam nyo, yung pagsamba at pananampalataya, pag-aalagad sa Diyos, hindi natin pwedeng ipursa sa tao yan. Yan ang isang kalayaan na meron tayo. Nagpapasya tayo. Kung gumawa tayo ng masama o gumawa tayo ng mabuti. Kaya sa ganang atin, pinipili natin ang mabuti. Amen. Oh. Kaya narito tayo para magpalakasan tayo sa mabuting gawain. Right. Sa Biblia, meron kayong makikitang pangako na nakita ko na. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, marami mga pangako ang Panginoon dyan na nagsasabi ng tiyak na tagumpay. Tiyak ha, hindi baka. Baka sakali, siguro magtagumpay ka. Walang ganon. No? Sa pananampalataya natin, laging tiyak. Hindi tayo yung parang sumusuntok sa hangin na wala tayong tinatamaan. We are God's people who are always looking forward for something to be accomplished. Na habang tayo nagpapatuloy, may natatapos. Hindi ang puro simula. Pag sinimulan, tapusin, sikapin. Kasi talagang dito sa mundo, dito sa kalibutan, talagang mayroong mga paghadlang. We will be facing struggle from time to time. Kaya kailangan ng consistency na tinatawag. Bisan makuri, brother. Bisan makuri, padayon la. Diba? Mahirap, tuloy lang. Diba? So sa Biblia, meron akong nakitang isang pangako na magbibigay ng kasaganaan at tagumpay. Yan. Kasaganaan at tagumpay. Yan ang pag-uusapan natin. The prosperity and success sa ministry. Yan. Yan ang nais kong dalhin sa inyo sa hapong ito
na sa tingin ko ay makakatulong sa atin, ah, to inspire us, to encourage us all, and, you know, makita natin yung sarili natin. Ano ba yung kalagayan natin ngayon? Susunod na February, 6 na taon na kayo dito. Tama ba? Oo, 6 na taon na kayo. Susunod na February, 6 years na kayo. Oo. Ang church naman diyan sa sa Mayorga ay, mag-sisiyam na taon na. Oo. Kaya kumbaga sa ano, nang naging nanay ang Mayorga, parang umiinom pa ng gatas. 'Di ba? So, parang nang naging nanay, hindi pa nakatapos ng high school, pero naging nanay na. Kaya sa anumang paraan, eh, eh, nakaraos din, 'di ba? Kasi 9 years kami, 6 years kayo, 'di ba? Para lang walang magulang, para lang magkakapatid, 'di ba? Kaya nawa itong mensahe ay makatulong sa atin na ating matatagpuan sa Joshua 1:8. Oh, the promise of prosperity and success in the ministry. Now, in order to attain and to receive the promise and prosperity, the promise of prosperity and success in the ministry, kailangan natin ng mga bagay. Kailangan natin ng dalawang bagay. So, I'm thinking of the 3 points, eh. Ah, ah, may hangover pa ako hanggang ngayon sa Ginebra. Ginebra, nag-champion sila gabi. Alam mo, avid fan ako ng Ginebra, eh. Gustong-gusto ko 'yan, no, kahit sa panahon pa ni Jaworski. Kaya 3 points. No, I'm thinking of 3 points today, pero sabi ko parang medyo matagal na yata yung 3 points. Kaya 2 points na lang, no? Now, there are 2 things that we need in order to receive the promise of prosperity and success in the ministry. May dalawang bagay tayong kailangan para ating lubos na matamo, matanggap itong kasaganaan at tagumpay. No? Basahin natin sa Biblia. Tayong mga Baptist ay mga Baptist na mayroong libro. We are the people with the book. Kaya pagka walang Biblia, tapos Baptist, hindi Baptist yun. No? Yung Baptist, meron yung Bible. Kaya, yung ating pananampalataya, matibay, sapagkat nakasandig sa salita ng Diyos. Nakabase sa Biblia. No? At dahil dyan, hindi nagbabago ang ating paniniwala. Kasi kung isip lang natin, pwede tayo magbago. Isip lang natin, eh. Pero kung nakasandig sa salita ng Diyos, hindi yan magbabago. Joshua chapter 1, verse 8. Na simulan natin doon sa babago sa verse 8. Basahin muna natin yung verse 2. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Chapter 1, verse 8.
This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. Prosperous. And then thou shalt have good success. Now, these two words, prosperity and success, have being two different words, having different meanings, but some things they are becoming similar. Sapagat hindi ka naman maaring sabihing success kung wala ka namang prosperity. No? O yan. Ang tagumpay sa buhay yan. Pero walang prosperity. Pobre. Di ba? Di ba? But may mga taong naging prosperous, mayayaman, kagaya ng mga tumanggap ng mali-malitang pera, mayaman. But we cannot call them success. Hindi natin masasabing nagtagumpay sila kung marami silang kwarta. Di ba? Kaya, itong dalawang to ay inseparable, hindi pwedeng pag-iwalayin. Na kung gagamitin natin sa ministry, pag sinabing ang ating pag-aalagad sa Diyos ay naging matagumpay, kaakibat diyan nga tayo ay prosperous. Kapag tayo ay prospered in many things, kailangang masasabi nating tayo ay naging matagumpay. Na ito'y pangako ng Diyos. Mga kapatid, itong bagay nito ay pangako ng Diyos. Prosperity and success in the ministry. In service and following the Lord, tinatanggap ito bilang pangako ng Diyos. Now, what are the prerequisites? Meaning, ano ang kailangan mangyari? Kailangan muna nandoon bago matanggap itong pangakong to. At yan ang aking bibigay sa inyo na 2 puntos. Dapat meron ito, 2 to, in order for us to receive the promise of prosperity and success. Let's bow our heads and pray. Father in heaven, thank you so much for this very important moment na ikaw ay aming makasama sa pamamagitan ng iyong Espiritu at pagsasalita mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Kailangan namin ng karunungan kasama ng mga anak mo upang maunawaan namin ang gusto mong iparating sa amin. Salamat sa iyong pangako, the promise of prosperity and success in service sa ministry na ipinagkatiwala mo sa amin. O Diyos, salamat po sa iyong pagpapatawad sa aming mga pagkakasala at pagpupuno sa lahat namin pagkukulang. Ikaw ang aming kailangan at ang iyong katwiran, kaya kami naparito. Kaya sa pamamagitan ng iyong salita at spirito at sa presensya ng bawat isa ay maging paraan ito ng pagpapalakas. Salamat po sa mga anak mo dito sa Dulag. Salamat sa kanilang commitment na mag-alagad sa imo. Thank you, Father. I pray that this message would inspire and encourage
But this message would strengthen the faith of your people. Sapat ito ang aking prayers and desire in the name of your Son, Jesus. Amen. Now, the opening, ang pagbubukas ng libro ng Joshua ay mayroong isang ipinakitang krisis. Yung krisis o kahirapan ay dumarating sa buhay ng tao, ayaw at sugustuhin natin. Like for example, sa ating bansa, meron tayong tinatawag na crisis on leadership. Crisis on leadership in the sense na some of the Filipinos hindi naniniwala na kay Marcos. And some, they are trusted, still believing to the presidency of President Marcos. Nakita natin yung bagayan sa Kongreso at sa Senado. Those are message of leadership crisis. Krisis sa ekonomiya, nakita natin yung pagtaas ng gas, pagtaas ng dolyares, at ang peso natin bumagsak. Pag tumataas yung dollars, kawawa yung ating peso, nabubuli tayo. Kaya yung peso natin parang nawawalan ng value. Pag nagmahal ang mga bilihin, kawalan ng hanap buhay, yung mga taong naghahanap buhay, sikap ng sikap, hindi yung mayaman. Halos hindi na sila umalis sa kanilang trabaho, pero parang kulang pa rin ang kanilang kinikita. Yan ay nagpapakita ng kahirapan sa buhay ng tao. Subalit, purihin ng Diyos sapagkat meron tayong Panginoon. Ang Panginoon natin na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At ito ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Upang ang ating pag-asa ay nakatuon sa Diyos. So the opening chapter of the book of Joshua tells about leadership crisis, of which dito ko nakita kung anong kailangan natin in order for us to receive the promise of prosperity and success. Now, sa chapter na to, nagpakita na si Moses ay patay na. Sabi ng verse 2, chapter 1, Moses, my servant, is dead. Now, the Lord is now talking to Joshua. Ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 1, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now, God's people, the first thing that I wanted to share to you this afternoon is that in order for us to receive the promise of prosperity and success, we need leaders. Kailangan natin ng mga nangunguna sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi maaaring walang mangunguna sa gawain ng ating Panginoon. Sa tahanan, ang leader, tatay. Sa ating bansa, ang leader natin, presidente. Sa barangay, ang leader, kapitan. Sa simbahan, ang leader, pastor. Ano ba? Sa eskwelahan, ang leader ng mga teacher, principal. School principal. Sa classroom, mayroong mga advisor, teacher advisor, school teacher advisor. Kahit saan. Sa anumang klase ng fraternity, may leader. Kahit saan natin tignan, kailangan ng leader. So we do know in the Old Testament, alam natin lahat kung sino si Moses. Moses is the man who are called by God and chosen by God
A man who is trained, a man who had full of experience. 40 years, he grew up in a family who is mayaman, may kapangyarihan. He grew up in the place of Egypt under King Pharaoh. Sapagkat alam natin na siya isang Hudyo, a Levi, pero during those time, yung mga bata ay pinapatay dahilan sa dumadami ang bilang ng Israel at natatakot ang Egypt na baka dumating araw, mas marami ng Israel ang mga Hudyo at talo na sila. Kaya, ang naging plano ng Parao, ipag-utos na yung mga bata, yung mga nanganganak at yung mga ipapanganak na sanggol ay patayin. Kaya ito si Moses ay itinago ito. Pinaanod sa ilog, nilagay sa basket, at natagpuan ng pamilya ni Pharaoh. And Moses was brought to King's Palace. From being a child, he grew up, nag-aral. Alam mo, yung mga nag-aral dyan sa Alexandria, mga magagaling yan, mga philosopher na tao yan. Well-educated people. Sa panahon na yon, ang Egypt ay prominente. Isang bansa na kinikilala sa lahat ng aspeto ng kayamanan. So, madalit sabi, itong si Moses na itinadhanang tinawag ng Diyos at pinili was been accused of killing one of the soldier of Pharaoh, and he was caught at siya'y naparusahang ipatapon sa malayo. Dahil sabi, napunta siya doon sa Midian, doon niya na-meet yung kanyang naging asawa, and in that place, he became a pastol. Nag-alaga ng I became a shepherd of the flock of his father-in-law. Mula doon sa pagiging pagkakaroon ng prominenteng buhay, naging pastol, and there, the Lord met him. At tinawag siya ng Diyos at sinabi ng Panginoon sa kanya, gagamitin kita in order ng aking bayan ay makatakas, makaalis sa ilalim ng kapangyarihan ng Haring Parao sa Egypto. So yung inalisan niya, pinanggalingan niya, babalik din pala siya doon. Having with him the divine mission. The mission is to save the people of Israel. Kaya nang dumating siya doon kay Pharaoh, sinabi niya, sinugo ako ng Diyos at ito ang pinasasabi, freed my people. Palayain mo ang aking bayan. Set them in liberty. At kasama ang Diyos na gumawa ng maraming wala. There was 10 plagues. Sa lahat yung 10 salot na yan, pinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na yan ay pang-saway, pang-rebuke sa mga kinikilala mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Mga Diyos-Diyosan sa palayan, mga Diyos-Diyosan sa dagat, mga Diyos-Diyosan sa mga animals, at ang huling-huling Diyos-Diyosan na
nirebuke ng Diyos ay si Pero. Nang namatay ang panganay na anak ni Pero. Kaya alam natin sa Biblia na nakaligtas sila doon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. But God chose Moses as his servant. And the purpose of the Lord na alisin sila doon ay para sumamba sa isang tunay na Diyos. Dati nang wala tayo sa Panginoon ay naniwala tayo sa maraming mga iba't ibang klase ng mga tradisyon at paniniwala na tawag ng Bible rudiments of the world. Kautusan, mga pista-pista, mga kung ano mga santo-santo. Naunawaan natin na ang tunay palang santo tayo mga buhay. Na tayo mga sumampalataya ay ginawa mga banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya dito sa, anong pangalan ng barangay? San Isidro. Kaya dapat palitan na to. Palitan mo dito ang pangalan ng ito San Isidro, pangalan mo rito Saint Melvin. Dapat to tawagin to Saint Melvin. Sa Biblia, yung mga ginawang tinawag ng mga banal ay mga buhay. Hindi mga nangamatay, hindi mga rebulto. Dito sa lugar na to ay may mga banal. At kayo yun ang mga sumampalataya sa Panginoon. So, ang gusto ng Diyos ay alisin sila doon sa pagkalipin at dalhin sila doon sa wilderness, into the mount, and to be with the Lord, to worship God. From servitude to prosperity and success. Kaya, isa sa eternal na success natin na itinuturing ayon sa Biblia ay ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. That's true success and prosperity. Yung attainment natin, educational attainment, nakatapos sa pag-aaral, kumita ka, lahat lang yan, dito lang yan. Kumikita ka ng malaki, dito lang yan. Titulo natin dito sa lupa, lilipas yan. Lahat yan ay temporary lang. Kaya habang tayo narito, ginagamit natin yung ating mga pagpapalang tinanggap sa Diyos so that we might be able to serve our God. Acceptably, properly, sa pamamagitan ng kakayanang binigay ng Diyos sa atin. We attain different forms of trainings in our lives. Kayong mga nag-aral, hinayaan ng Diyos na makatapos kayo, kaya hindi kayo huli sa mundo. Yan ay gamitin yung isang advantage. Kaya iba na yung nag-aalagad sa Diyos ng mga profesional, nag-aral. At hindi ko naman sinasabi na yung mga hindi nag-aral ay hindi magagamit. Hindi na ibig ko sabihin. Ang gusto kong sabihin, malaking advantage na tayo mga nakapag-aral upang tayo makapag-silbisyo ng maayos sa Panginoon natin. Ito nyo, kaya tayo sa church natin, meron tayong Bible School. Dahil ang salita ng Diyos ang ipangaral at tuturo, papalaganap, so yung mga estudyante, tinitrain natin sila paano gumamit ng salita ng Diyos. Diba? Maging mga mahuhusay na sundalo ng ating Panginoon. And so, into the wilderness, Moses led the people of Israel. And God blessed them. They do not know how to approach God. Di nila alam paano nalapit sa Diyos. Si Moses, alam niya paano. So from time to time na ang bayan ni Israel ay merong pangailangan and sometimes they get murmured. Nagreklamo na sila pag dumarating kahirapan sa kanila. Walang tubig, walang sibuyas, walang bawang, even onions.
Garlic. Miss na miss nila yun. Pagdating doon sa wilderness, nakakita sila. They get worried. Nangimagod sila sapagkat naghihirap sila. Hindi nila nakukuha yung kanilang gustong makain. So from time to time, na nangangailangan sila sa pagkakamali lang, hindi kilala ang Diyos, nagreklamo. Diba ganon? Kahit sino man sa atin siguro, kung tayo ay magkisilbi sa Diyos, ngunit nahihirapan tayo at hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos, bakit tayo nagkakaganyan, magreklamo talaga tayo. Pero kung ating dinagdaraanan ay nalalaman natin na ito'y paraan ng Diyos in order for us to be strong, malalakas, abay, lagi kang masaya, di ba? O, alam mo yun di ba? So, another way of purifying us, the Lord, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga kahirapan. Para ma-purify tayo. Oh. Alright. So, this man was called and chosen to become a leader to the people of God. Sa ministry, kailangan ng mga tao na tinawag ng Diyos. Kailangan. At tayong lahat ay tinawag tayo na mag-alagad sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. We have been called us all by God through the preaching of the gospel. Kung hindi ko narinig ang Ebanghelyo ng Panginoon, wala ako sa ministry. Mga kapatid. Wala tayo sa ministry. Siguro hindi ko rin kayo nakilala. Mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 13, chapter 2, verse 14. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ngunit kami, 2 Thessalonians 2:13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Ang ganda na sinabi dito Because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. In verse 14, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Generally, lahat tayong mga tumanggap kay Kristo ay tinawag ng Diyos. Kaya bawat mga naligtas, alam niya kung ano ang espiritual na kaloob ng Diyos sa kanya. Kaya mayroong mga pastor, may ebanghelista, may mga teacher, may mga tagapangasiwa o ruler sa loob ng simbahan. May mga pinagkalooban ng kaloob sa Espiritu na grace in giving. Yan. Members who are given the power to accumulate a huge amount of money. May mga membrong ganun Oo. Lahat makakapagbigay, pero may membro talaga na pagbinigyan ng kakayanan sa biyaya ng pagbibigay. Bagamat lahat nakakapagbigay. Kaya lahat tayo tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dangal lang iba-iba ng kaloob sa paglilingkod. Yan sa loob ng simbahan. Isiningit ko sapagkat gusto ko maintindihan natin. Ang Israel ay tinawag ng Diyos mula sa pagkalipin. At ginawa niyang kanyang bayan. From that nation or within that nation,
meron siyang piniling tao sa loob noon na mangunguna sa kanila. At ito si Moses. Moses was been given by God a vision. Dapat mga leader, yung mga manggagawa, dapat visionary. Meron siyang pangitain. Na mga kapatid, kaya hindi lahat ng mga membro sa simbahan merong malayong pangitain eh. Ibinibigay yan sa ilan. Sa mga nagpapastor, meron kayong visions. You must have visions. Men in the church must have visions. So nakita yan ni Moses eh. Kaya nga Moses was being ascribed on the writings of the first 5 book in the Old Testament ay ibinibilang na siyang sumulat dito. Leader was been given also directions. Men of old, like Moses, yung mga tao sa sinauna, kagaya ni Moses, na tinawag upang mag-leader, may direksyon. You cannot be a leader without directions. Without a clear direction. Hindi ka maaaring maging tagapanguna kung wala kang klarong direksyon. Kaya yung mga tinatawag ng Panginoon, like us, may direksyon tayo. Ba? Ipinaliwanag sa ating iglesia kung saan tayo patungo. Saan tayo pupunta? Langit. Lahat tayo rito, naglalakbay lang. Ang pupuntahan natin, langit. At habang tayo naglalakbay dito papunta ng langit, ipinaalam natin sa lahat. And that's why God given us the Great Commission. Habang tayo naghihintay at sunduin ng Panginoon papunta ng langit, tinutupad natin ang Great Commission. Nagtuturo tayo sa tao paano sila maliligtas ayon sa programa ng Biblia. At pag naligtas, binabautismuhan natin at tinuturuan natin sundin nila ang utos ng ating Panginoon. Kaya nagiging pare-parehas tayo. Klaro man yan, yung direksyon na yan. Klaro ang direksyon natin. Kaya hindi nakapokus ang isip natin sa mga material na butang. Ang ating focus sa eternal na bagay. Kailangan umakyat tayo sa langit na marami tayong kasamang bihag. Because when the Lord ascended into heaven, He led captivity captives and gave gifts unto men. Pag-akyat niya ng langit, kasama niya mga kaluluwa doon. At nagbigay siya ng spiritual gift sa church. O ikaw, pastor ka, according to the grace. Ikaw, ebanghilista ka. Diba? Kaya mayroong pangako ng prosperity and success. Pero kailangan maintindihan natin, kailangan natin na mayroong leader sa ating. At kapag pagka ang leader ay nawala, kinakailangan may kapalit. Ngayon pa lang, dapat alam mo kung anong lagay mo. Na? Sabihin mo, may pastor kayo. O paano, pag namatay ang pastor nyo, kinuha. Sinong palit? Kaya meron tinatawag na second man. And Joshua was trained under the ministry of Moses. Kaya nakalagay ito sa verse 1, di ba? Joshua chapter 1, verse 1. Joshua, the son of Nun, Moses minister. Di ba? Kaya nga, naiisip natin, dahil sa ang pinag-uusapan natin, tagumpay at pananagana bilang pangako ng Diyos upang ito'y ating matanggap, kailangan natin ng leader. Kaya naniwala tayo, mga kapatid, na yung leader must be trained. Hindi tayo naniniwala sa leader na hindi sinubok, sinanay.
Ang leader si nanay. Bakit? Nang nawala itong si Moses, ang sabi dito, si Joshua ay ministro ni Moses. Meaning, ito si Joshua being trained. He was being trained by Moses. Kaya nang namatay si Moses, ang sabi ng Diyos, O Joshua, patay na si Moses, may servant. Ikaw na. Di ba? Kaya hindi tayo nakikipag-compete, nakikipagpagalingan sa leader natin. Sinusundan natin yung leader natin. It is not about time for us para makipaggalingan tayo sa leader natin. Hindi ito yung oras. May pastor pa tayo eh. Ang kailangan natin, sumunod tayo sa pastor natin. Kasi darating ang araw, yung pastor natin, mawawala at mawawala yan eh. Ayon sa kalooban ng Diyos eh. Ang kailangan mo magpasanay. Upang ang gawain ng Diyos ay matanggap niya ang tagumpay at kasaganaan. Kailangang merong leader. Now this ministry was blessed. Ang gawain ito ay pinagpala ng Diyos pagkat binigyan kayo ng leader nyo dito. Binigyan kayo na magwawali. Hindi lang basta magwawali ng pulong, kundi upang kayo'y sanayin sa ministry. Kaya kung hindi kayo masusunod sa inyong leader, huwag na nating asahan yung pananagumpay. Kung tayo'y makikipaglaban sa leader natin, ay huwag na tayo umasa ng tagumpay at kasaganaan dito. Yan ang totoo niya. Yeah. Okay. Now, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Kailangan mayroong magpapatuloy. At ang pagpapatuloy na ito ay gaganapin ng Diyos sa bayan ni Israel sapagkat hindi pa tapos yung pangako niya sa Israel eh. Sabi niya, dadaling ko kayo sa bayan na pinangako ko sa tatay ninyong si Abraham. When Abraham received a dream, na yung kanyang bayan madadala sa bayan na hindi niya, na yung kanyang mga anak mapupunta sa ibang bayan, at ang katuparan nun sa Egypt. 400 years, maaalipin sila sa Egypt. At nangyari yan. And exactly 430 years nang sila'y ilabas ng Diyos through the leadership, God used Moses to redeem them from bondage. At dalhin sila doon sa sinasabing lupang pangako, ang Kanaan. But the problem, namatay na si Moses, di pa sila kapasok. Na si Moses, nilagyan ng Diyos sa mataas na bukid, pinatingin yung Kanaan. Uy, ganda ng lugar. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, pero hanggang tanaw ka lang. Hindi ka makapunta ng Tacloban, hanggang tanawan ka lang. Kaya when God give you a dream and a vision, pray for that vision. Na hindi na lang tanaw. Talagang mapasok nyo yan. Alam kong dito sa Dulag ay nakakatanggap kayo ng pasabi tungkol sa pangitain. Pero you've been given lot here. Naalala ko na nagsisimula tayo ng mission dito. Ginagamit natin yung bakuran doon nila Brother Nazario sa harap doon. Wala na kaming lugar doon eh. Basta doon lang kami sa labas. Kaya nga nangyari prayer meeting, Huwebes eh. Kasi nagpe-prayer meeting doon sa Mayorga. Kaya nag-Huwebes dito.
Yun na lang yan. Maraming kaganapan eh. Dumating yung oras na kayo nagrenta. Nagrenta kayo malapit do sa highway. Nalala niyo yan? Hanggang sa nag-evangelize kayo rito, may tumanggap, may nakakilala, naligtas, nabaptize. At ito nga to sila Luni. Pray for that family. Ipagdasal niyo mga tao niyan kasi gamit din ng Diyos yan eh. Gamit din ng Diyos yan. Instrumento din yan sa anumang paraan. Nakita mo niyo? Now, God used imperfect people. Mga taong hindi. Anong tinatawag mo lang? Pag nagpipray ka, hindi sakto. I always listening when Brother Roland pray. Ginagamit ng Diyos yung may mga kulang. I mean, yung hindi perpekto. May mga kapintasan. Pero gamit pa rin ng Diyos eh. Di ba? Kaya sila yung ginamit dito sa property. Ngayon, nandun na kayo sa likod. Yan ang inapakan natin itong lupa na to. Hindi natin to inapakan dito for our own gratification and personal use. Hindi tayo rito nagkaroon ng panaginip na maging atin to. Nakuha nyo? Because, yung divine vision, pag pinakitaan ka ng Diyos sa pangitain para sa kanyang gawain, laging para sa pakinabang niya yan. Diba? Ito na. Binigyan na ng lote. Ang ganyan sa likod. Mahaba yan. Doon yung banyo. Nilalagyan nyo rito ng pader. Yung papel nyo pag ganon. Tingnan nyo. God's people, alam nyo, dahil tinawag tayo ng Diyos, kausapin yung Panginoon sa isa mas maganda pang layunin niya. Alam niyo ba, ang gawain dito ng Panginoon, malaking-malaki to. Kagaya na nakikita ko meron tayo sa Mayorga. Hindi ko na alam kung mga kapatiran natin doon, nagsasawa na sa kakasalita ako tungkol sa vision na yan. And I do not know kung sila'y nag-i-enjoy pa kung sinasabi ko ang mga pangitain na yan. Kaya, we need leader in the ministry in order for us to receive prosperity and success as a promise of God. A leader must have visions, directions, and authority to lead. Kasi tinawag eh. Kasi kung hindi ka tatawagin ng Diyos, wala kang kapangyarihan. Wala kang kapangyarihan mula sa Panginoon. Hindi ka tinawag eh. So dahil tinawag ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Kapangyarihan hindi nanggagaling sa politiko. Iba eh. May kapangyarihan tayong mula sa langit. Nakapatid. Di ba? Ang ganda yan, ha? Di ba? Yeah? Ikaw, anong pangarap mo? Ha? Kung iisipin nyo sa ilang mga taon, medyo malayo-layo na nilalakbay nyo dito. Di ba? At kaya kami narito para ipadama sa inyo, uy, kasama nyo kami sa ginagawa nyo dito. Maralang hindi nyo kami laging kasama madalas. Pero ang totoo niyan, kayo'y laging kasama sa aming pagdarasal. At sa naman paraan, sa pagbiyaya ng Diyos, kami gamitin ng Panginoon sa buhay niyo. Tingnan niyo. Kaya, sige Moses,
Hanggang diyan ka lang trabaho mo, patay ka na. Hihiga ka na diyan. Alam niyo, hindi makita kung saan nakaburol yan si Moses hanggang ngayon. Oo. Nag-aaway si Lucifer at ang angel. Nagtatalo na nila yung katawan ni Moses. Sabi na lang ng Panginoon, sabi na lang ng anghel ng Panginoon, the Lord rebuke thee. Pakialaman mo. Kung totoo niyan, sinabi lang, doon lang sa bukid na yon, doon nilibing, pero hindi nakita eh. Wala. Kaya mayroong second man. Kung si Moses ay mayroong Joshua, at si Paul ay may Timothy, ayan, binasa nyo kayo nasa scripture reading. Natin niya. Kaya kinakailangan dito, merong kinakailangan followers ng leaders. O, kung hindi pa yung panahon na mag-leader ka, sumunod ka lang muna, darating ang oras. And look, tingnan nyo. Nagkaroon ng mga lalaki, mga tao, doon sa buo na yon na talagang mag-encourage sa leadership. Tingnan nyo, how these people being committed to attain prosperity and success na sinasabi ng Diyos. Sabi ng mga taong to, Joshua, basta gawain mo lang ang gusto ng Diyos. Basta gawain mo lang. Huwag ka lang liliko. Walang kanan, walang kaliwa. Basta susunod ka lang kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Susundan ka lang namin. Susuportahan ka namin. At lahat ng lalaban sa'yo, papatayin namin. Matinding commitment mga to. Kaya in order for us to receive the promise of prosperity and success, kailangan natin ng leader dito sa simbahan. And followers that will soon become leaders. Tingnan ninyo rito, mga kapatid. Verse 16. And they answered Joshua, saying, all that thou commandest us, we will do. Lahat ng iyong pag-uutos sa amin, gagawin namin. And whithersoever thou sendest us, we will go. Kung anong iutos mo, susundin namin. Kung saan mo kami pupuntahin, pupuntahan namin. Susunod kami. According as we hearken unto Moses in all things, so we will hearken unto thee. Only the Lord thy God be with thee as he was with Moses. Whosoever he be, verse 18, that rebel against thy commandment and will not hearken unto thy words, in all that thou hast commanded him, he shall be put to death. Only be strong and a good courage. Ang problema rito, meron ng mga tao ngayon, minsan mo may mga simbahan na kahit na yung mga member hindi na sumusunod sa Panginoon. Sige ng pangaral ng pastor. Yung hindi sumusunod sa salita ng Diyos, medyo tandaan nyo't iwasan nyo. Ayaw pa rin. Sige pa rin nila fellowship yun. Do you think matatanggap nila yung pangako ng Diyos na prosperity and success? Huwag nyo nang asahan yan. Kailangan ng mga committed na mga leaders and followers na talagang fully surrendered, ibibigay namin buhay namin. Basta susundin lang natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, binigyan ko ng negatibong halimbawa Ano kaya? Yung leader, talagang seryoso siya. Talagang gawain ang Panginoon iisip niya. Ngayon yung mga tagasunod niya, taga-kontra. Taga-kampi doon sa mga kumukontra sa gustong mangyari ng Panginoon sa pamamagitan ng leader. Sa tingin niya magtatagumpay? Hindi magtatagumpay. There will be no prosperity and success in the ministry. Pagka tayo nakikipaglaban sa leader natin at sa gusto ng Diyos na mangyari sa gawain,
Walang prosperity and success. Sasabihin ko sa inyo, maghihirap tayo. Ang offering ninyo, maghihirap yan. Huwag nyo nang asahang lalaki ang inyong offering. Huwag nyo nang asahan na every day, every week, may mababaptize kayo. Huwag nyo nang asahan. There will be no ministry, there will be no prosperity and success. Huwag nyo nang aasahang gaganda pa ang gawain kung mayroong makikipaglaban sa kalooban ng Diyos. Yung mga lumalaban sa leadership, masama nangyayari. Nagkakahirap-hirap ang mga member. Dinadalaw ng kung ano-anong kahirapan ang pamilya sa loob ng simbahan. Bakit? Kontra eh. Look at that. Kailangan gagayahin natin ito, sinasabi ng mga tao to. Moses, ay Joshua, yung ginawa namin kay Moses, gagawin niya naman sa'yo. Mga faithful to mga tao to. Basta gagawin mo lang, Joshua, yung sinasabi lang ng Panginoon na isinulat ni Moses, nakautusan. Gawin mo lang yan. Be strong and of good courage. Alam niyo yung courage? Yung sinasabi ko kanina, that despite na makuri, padayon la. You are facing in a position. Alam mo, sa paglilingkod ng Diyos, walang hindi ko kontra. May kukontra at kukontra. Darating ang araw, may kukontra. Pero yung courage mo, nanggagaling yan sa Diyos at sa mga taong sumusunod sa iyo pag ikaw ba'y leader. Kasi minsan, mga tao nakaka-discourage din. Kaseryoso-seryoso mong nag-aalagad sa Panginoon. Minsan makakarinig ka pa ng mga komento na parang akala mo nakakatulong. Imbes na ipagdasal, pagpalain mo yung aming pastor. Yan naman buhay niya, binigay niya para sa iyo. Wala na nga po kaming naiaambag sa kanya eh. Huwag naman pwedeng maging kahirapan pa kami ng pastor namin. Huwag naman maging kalakasan kami ng aming pastor. Oh, diba ganun? Eh, kahit sa pamilya eh. Halimbawa, si Brother Nazario, halimbawa lang naman ito, Brother. Halimbawa, si Brother Nazario, may problema. Eh, alam mo, ang tatay, iniisip niya, pamilya niya. Oh. Eh, si Brother Nazario, magsisikap. Diba? Pero halimbawa, si Sister Nora. Si Sister Nora, imbis na sasabihin niya kay Brother Nazario, kumang tawag mo kay Brother Nazario? Daddy? Oh. Daddy ba, Daddy? Anong tawag na Sister? Ha? Junior? Junior, tuloy ka lang. Nandito lang ako. Yan. Tuloy-tuloy ka lang, Junior. Narito lang ako. Masarap yun eh. Pero kung bubungangaan mo, may problema na nga si Nazario eh. Alam mo sa leadership, ganyan din eh. Oo. Nasa balikat lahat yan ng nangunguna. Oh. Ang kagalingan lang sa iglesia, ganito, nakakapagdasal tayo. Malaking bagay ang nagagawa ng pagdarasal. Oo. Oh, I heard about the story tungkol kay nanay. Oh. Umaga, punta dito, dasal. Hapon, dasal. Ang ginagawa si nanay. Baka naman nagdadasal pa kayo sa rebulto. Hindi naman. Oh, wala, hindi makakarating sa langit yan kung tumatawag kay Maria. Oh. Kailangan in the name of Jesus. Hindi sa pangalan ni Maria. Oh, magagalit si Maria. Hindi si Maria ang daan papunta ng langit. Okay, malaking bagay. Oh. Did you know na yung gawain sa Jerusalem, sila ay tumindi sa kahirapan? Matinding kahirapan. Nagsimula ang prosperity sa kanila na dumami yung kanilang salapi. Support ang material. Nang sila naging prayerful.
Prayerful sila. Nang hinahadlangan ang pangaral ng salita ng Diyos, palibasa, persecuted sila at walang mga hanap buhay. Saan sila tatakbo? Panginoon. Kaya nga merong kanta tayo. Where could I go? Where could I go? Where could I go? Di ba? Seeking a refuge for my soul. Oh. But to the Lord. Kaya pag dumarating ang mga crisis sa buhay, talagang dapat may mga members na faithfully pray. Amen. Oh. Kasi sabi ng mga taong to, lahat ng kukunta sa'yo, papatay namin. Matindi ang kanilang commitment. Alam nila na may pangako sa kanila, magtatagumpay kayo at mananagana kayo. Pero kailangan na alam din nila na sila ay committed to support the leadership. Tuloy-tuloy lang po kayo. Kahit anong nangyayari, dire-diretso ka lang. Naririto lang kami. Tutulungan ka namin. Sasabihin ng mga tao rito. Medyo mahaba na. Isang putos pa lang yan. Pangalawa, God's Word. Hindi tayo maaaring lumayo sa salita ng Diyos para tayo magkaroon ng tagumpay. Kasaganaan. Walang salita ng Diyos. Hindi po pwede. As believers, as Christians, as children of God, kailangan natin ng pagkain. Kailangan natin ang salita ng Diyos na magpapalakas sa atin. Sabi ng banal na kasulatan sa chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Will be able to lead my people to success and prosperity. Pero as a leader, kailangan mo ito. As children of God, kailangan natin ang salita ng Diyos. Sabihin niyo, huwag mong ilalayo sa bibig mo. Sabagat yung pagkain, isalita ng Diyos ay tinapay, gatas, meat. Sabi ng ating Panginoon in Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Kailangan natin ng salita ng Diyos. Nakakita ba kayo, mga kapatid, na mga Kristiyanong hindi nakakapakinig ng pangangaral? Wala sa prayer meeting, wala sa service sa umaga, wala sa service sa hapon, walang devotions, walang Bible reading. Nakikita niyo ba kung nagtatagumpay sa kanilang buhay Kristiyano? That's impossible. Imposible. Diba? A child of God without the Word of God is weak. They will not grow in faith. Diba? Because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. We cannot substitute our work and service to the Lord by way of giving at hindi tayo makinig ng salita ng Diyos. Marami mga Kristiyano ganyan. Di bali, dala ko na lang yung offering ko. Huwag na lang ako makinig. Hindi. Akala mo lalago ka sa kaka-offering mo? As a matter of fact, kaya tayo natututo na magserbisyo dahil nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. And sometimes, sige tayo hatag ng hatag, hindi tayo natututo sa prinsipyo ng Diyos. Lumalabas kuminsan, lumalaki ulo natin. Nakala natin, napakalaki-laki ng binibigay natin kesa doon sa salita ng Diyos. You know, we cannot outgive God. Hindi tayo natuto ng tamang pagsiservisyo kung walang salita ng Diyos. Huwag natin sasabihin na nakakapagbigay tayo, lalakas tayo sa buhay spiritual natin. Hindi.
Kailangan nating mapid ng salita ng Diyos. Kailangan nating makakain ng preaching. Kaya in season out of season. Napapanahon o di napapanahon. Preach. If you are a preacher, preach. If you are a teacher, teach. If God give you the spirit of exhortation, then encourage the believers. Tapos ang preaching, nandiyan ka, encourage mo yung mga kapatiran. May mga Kristiyanong dumating ang araw, di na sila pupunta ng simbahan. Alam nyo, nagpupunta tayo, kagaya prayer meeting, nakarinig tayo. Di ba? Yan naman dahilan eh. Kaya tayo pumupunta to worship the Lord by prayer and by God's word and ministering. Kita na mga kailangan dun. Nadi-discern mo yung mga kapatid mo na ang kailangan. Tulungan mo. Sa fellowship niya, makikita, may pangailangan yung kapatiran, nasa sayo, magtataka ka. Ha? Every time na pinagpapala ng Diyos, isipin mo lagi, pinagpapala ka ng Diyos dahil meron nangangailangan yan. Laging ganun yan. God will never bless you without a purpose. Every time that God bless you, laging meron niyang layunin. And the layunin ng Diyos and the purpose of God is to bless others. Di ba? Yan ang nailan eh. Kaya ka pinagpapala ng Diyos dahil ang layunin ng Diyos, pagpalain ng iba through you. Hindi ka pinagpapala ng Diyos for your own self. For your own sake. For your own sake. For your own gratification. Not for gratis. Self-gratification. Pinagpala ko para pakinabangan ko ito. No. The message of the gospel. Na si Kristo ay namatay, hindi para sa Kanya. Namatay siya para sa atin. Tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos. And so be a blessing to others. So we have to read the Bible, we have to meditate the Bible, we have to accept it, believe it, and do it. Apply it, and do it, and share it. Yan ang sinasabi ng Bible. Kinakailangan, binag-aaralan mo, minimeditate mo to, kinakailangan sinusunod mo. Yung meditation, buhay yan eh. Meditation is applying the principle of the Word of God. At yan yung pangako ng Diyos eh. Sabi niya, ito, pag hindi mo to nilayuan, pag ito, dito ka sumunod, ito ang araw-araw na batayan ng iyong paggawa, nanagana ka, magtatagumpay ka. So the two important things in order for us to receive the promise of prosperity and success in the ministry. Which I shared to you this afternoon, tonight. The first one is sa ministry, dapat merong good leadership. Pangalawa, dapat merong good word. There are men and women who are called followers, and there are men who are going to preach. Men and women, bagaman yung mga babae, hindi naman pwede mag-preach. Tudlo lang kamo, teacher. Kaya pag nawala yung dalawa niyan, perde ang gawain. Kaya mong pangako ng Diyos dito, I will not fail thee. Bisaya mo na. I will not fail thee. Diba? I will not fail thee.
Dito sa Bible. Kita natin dito. In verse 5. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. And as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee. Diba? I will not fail thee. Di kita bibiguin. Hindi ka mapirdi. Di ba? Nor forsake thee. Di ka mabibigo, di ka matatalo, di kita pababayaan. So I hope tonight that these do the important things. In receiving the promise of prosperity and success in the ministry, we need to understand that we need good leader in the ministry. And that leader is sometimes be called a followers. Because Joshua will not be a good leader if he is not follower of Moses. Di siya magiging mabuting leader kung siya hindi marunong sumunod. And second, we need good word. The good word are being preached. The word must be received, believed, must be glorified, must be applied, must be saved. Hindi natin ito tinatanggap lang na pakinig lang. Hindi natin ito ipamuhay. Sinishare din natin ito. Tapos nating pamuhay. Do not share to others kung hindi pa natin ito nagagamit. Gamitin muna natin bago natin ibahagi sa iba. Di ba? Kaya kung ikaw ang leader, sasabihin mo, tatapusin ko ang korupsyon at nakawan sa ating bayan. Ay kung ikaw yung nagnanakaw, it will be no. Wala kang strength. Kasali ka sa nakawan. Wala kang power. At yun yung sinasabi ko dito, meditation and doing. Hindi mo ka po pwedeng mangaral, mag-lead ng tao kung ikaw mismo may problema ka. So you have to acknowledge first your losses, your wrongdoings, and ask the Lord to help you. Normal lang yan eh. Normal sa buhay natin. Sa harap ng Diyos, aminin natin ang kakulangan natin. And the Lord will sustain you. Because God will not help you without humility. Alam mo, hihingi ka ng tulong, magaling ka pa sa hinihingaan mo ng tulong. Diba? O Ginoo, buligi ako. Pag tumawag ka ng Panginoon, tulungan mo ako, dapat kinikilala mo yung kawalan mo ng kakayanan. Kasi God will not help you. Hindi ka tutulungan ng Panginoon sa kalagayan niya, nagmamataas ka. Amen?